magtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangal ng pagpupot ng kataas-taasan at nananatili sa kalinalim ang kapangyarihan. Ang magsasabi sa kanyang Panginoon, "Kung nalalaan, ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na tayong kong pinagkakalaan. Ika'y niligtas niya sa mga anis sa mga kalitan. At kahit ang mga maganda sa iyo, hindi ka magdaranas. Lulubugan niya sa sarili ng kanyang malaga na pagpapa. Sa kanyang nangyari, silang muna ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang pagsasagalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, bigla ang pag-usot, pagsapit ng araw. Minsan mo mang darating na salot, pagkagat na dilim. Hindi ka matatakot sa samaan ng araw o lumalim. Kahit na umuwan sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay manis ang 10,000. Hindi ka matatakot at natitiyak mo hindi ka maano. Ika'y magmamasid sa Panginoon, iyong mamamasdan. Iyong masamay, makikita mo binarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong binuwang tagapagsambala, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Hindi mo aabutin kay mapahamak at walang karatan. Kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan, susukunin nila ang maraming kapatid, silang susubaybay. Kahit sa tapo ikaw mapatagong, di ka iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at silang magtataas. Nang hindi masakta ang mga pao sa batong matalas. Dahil ang tapakan mo ay naman iyon, ahas mo balistik. Hindi ka maano sa mga serpente at iyong mabangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas at tapat sa akin. Mag-iingatan ko ang sino ang tao ako'y ilalim. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung nailagay ay sasakuluan. Aking iligtas ng bawat isa ay maramdaman. Sila'y bibigyan ko at gaganding palaan ng mga kabuhay. Ang nakikiyak na tatanungin ay kaligtasan. Maaaring tingin ko ang langit at hindi ko matakamulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salatahin ang buhay nito. Maaaring palaganamin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sarili ng bayan nito na aking pinili ang mababa. Manalangin, hanapin ako na inggan na nakasamahan. Hiringin ko sila, patawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang buhay na pagkasaya at kasalanan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat. Nanatili po tayo magsitayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga kabataan ng anak ni Yahweh El Shaddai. Welcome po sa youth prayer meeting na ito. Tayo po idadako na sa awitin na Pagsambat pagpupuri. pagsambat pagpuri at tinatawagan ko po ang Tiganen for Youth Gospel Choir. Ang awiting ito isang dasal na nagsusumamo sa kanyang presensya at kapangyarihan. Kaya hinikayat ko po ay maging bukas sa kanyang presensya. Nabibighani sa'yo.
para sa kanya. Amen po ba? Amen! Tayo masasayang Kristiyano. This song is all about the goodness of Christ, goodness of God. Kaya kami mas nagpapasaya ng ating Panginoon. Taas ang ating mga kamay. Kita
Aming mapagmahal ng Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob ninyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon muli po kami nagkatipon-tipon upang magsama-sama bilang mga kabataan, upang matuto, mas lalong mapalapit sa inyo. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong gabay sa lahat ng aming gagawin ngayon. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan para makita namin ang inyong kabutihan at biyaya sa aming buhay. Naway maging inspirasyon po namin kayo sa lahat ng aming mga desisyon at mga gagawin sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na naririto po kami na nakapunta. Naway maging daan po namin kayo sa mabuti namin mga ginagawa. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakabuti nga ng ating Panginoon. Tayo na itatapos sa buhay na patotoo. Sino po gusto magpatotoo? Mga nanay po dyan na gusto magpatotoo. Tayo lang po sa harap. Muli sa pinagpalang hapon sa mga youth at sa mga kami. Agad na ba? Maganda pakinggan naman. Napagod ako eh, katatalong tayo nito, nakalimutan siya na tayo. Praise God. Isang mapagpalang hapon higit sa ating Diyos. Ay patotoo ko, siyempre po, bilang isang matagal na sa gawain ng El Shaddai, nabibless ako at kapasalamat sa Diyos dahil yung pong ating DIC, si Brother Paul at si Brother Robert at si Brother Pio ay sila ginamit ng Diyos para magkaroon tayo ng mga kabataan para kay El Shaddai. Amen. Napakalaking biyaya ito. Lalo na sa panahon ngayon na talaga yung mga kabataan ay kung titingnan mo ang paligid, talagang malakas ang hatak. Amen. Praise God. Yung nga lang hawak ang cellphone eh. Sabi ko sa ako, mamaya ka naman cellphone. Alam niyo, papasalamat ako una dahil siyempre sa sarili ko, papasalamat ko dahil sa Diyos. Lalo nang gano'n nagkakatipon-tipon ng mga kabataan. Napakalaking blessing. At yung po nandito yung apo ko, si Sepi. Salamat din, isang invite ko lang naman sa kanya. Dapat naman pa yan eh, kasi matagal na ako sa gawain. Kanya na siyempre, bata pa siya nun, ayoko siyang pilitin. Ayoko kasi na ngayon, dalawa silang magkapatid. Yung isa, si Arcade, nasa second year. Malapit na siya. Siyempre, ayoko kasi nung pinipilit eh. Mahirap yun. Ayoko sila yung bang sila sa akin, stress. Gano'n, ako kahit ako lola, hindi naman ako nag-gire. Basta relax lang ako. Kaya salamat, at ako nagpapasalamat sa Diyos. Dahil ko hinihiling Lord, tuwing ganitong Sunday, at salamat na bigyan ng pangunawa yung mga kabataan ngayon, mabuksan ang kanilang isipan, katulad namin, na maunawaan nila bakit mayroong ganitong gawain. Di ba? Siyempre, sanay sila sa mga ibang mga events ngayon lang. Lalo 7 ngayon naka-attend at na-attend ko din siya dito sa church sa Lulungboy. At magpasalamat din ako sa Diyos dahil katulad ni Sister Bell, Patubig, sasamantalahin ko na po yung mga chapter katulad ng Patubig, Villa Grande, kami sa Lulungboy at St. Martin, although wala nang umalis na si Sister Lisa, nagpapasalamat ako dahil tumutugon sila sa panawagan, lalo na ito share. Kailangan kasi yun, di ba? Lalo na yung batya yan. Ay, malapit na natin makasama ang coordinator ng batya. Amen? At nagpapasalamat din naman kay Sister Amy. Kasi sa tutusin ay, kabigayan natin siya, Vicarian 4. Dahil tutusin siya nasa area ng Panginay. Lagi siyang very supportive siya dito. At yan si Sister Tita. Yan sila siya. Pwede natin mga kapo-workers. At nawa, dahil ang Panginay yung pagkakalam ko, every second Sunday of the month sila. So, ganun din tayo. Maging masipag din tayo sa pagsuporta sa kanila. Kaya, Lord, salamat. At mga dating panahon naman na
kapatid ni Sepi na si Arkin, in second year high school, lalaki yung mahihayin yun. Yan, katulad ng mga kabataan, may isang minutes na ganyan, okay lang yun. Hindi natin sila pwedeng persahin eh, no? Okay lang, basta ang mahalaga. Kasi ako kahit si Sepi, hindi ko masyadong, basta sabi ko lang pag-araw ng Sunday, naman, sa biyaya na siya ng mga anak ako, naririnig niya, maano naman siya, masunurin. Yun. Sabi nga sa akin ni Brother Paul, mga anak mo masunurin, ano tsaka may ganyan ka ba? Yan ang malaking tanong. Praise God, di ba? Kaya mga kabataan, talagang patuloy natin to. Pag sinabi ni Lola, at ni nanay, ni mama, ni nanay, sama kayo every Sunday lang naman. Sabi ko kay Sepi, kahit magpasukan, ito every Sunday lang naman ito. So, bigyan mo ng panahon ang pag-attend ng prayer meeting, ikaw, hindi kita pinagpapawalang mag-cellphone. Umuo naman siya, yun. Kaya salamat sa Diyos, lalo na sa mga ka-chapter ko, ka-worker ko, sila sister, at na nandito sila. Talagang kasi hindi naman ito magtatagumpay kung wala din naman yung kapwa ko workers. Amen? Yeah. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Praise God. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Ano po bang magpapatat ko? Tinatawagan ko si Sister Lourdes Mateo. Isang mapagpalang hapon po ang inyong election. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Siguro, ako nga, sobrang nagpapasalamat ako sa akin. Kulang yung pasalamat. Kasi, halos yung mga apo ko nandito na. Kulang yung pasalamat kasi lahat, kumbaga, hindi ako yung nila, kumbaga, unti-unti, syempre bata, maliit pa sila, medyo nakikita na nila na yung paglilingkod ko, namin, mga nanay nila, doon sila siguro, parang si Sister Christy, ayoko din yung magsabi. Kumbaga, kung sino yung gustong sumama. Eto nga yung dalawang hindi ko inaasahan na kasama. Pero sabi niya, Las, saan ba yan? Sabi niya, doon sa Lalaboy, sama kami. Magandang masarap po sa pakiramdam din ko ako gano'n. At sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung pag-aaral nila, ang hindi ko lagi sa Panginoon katalinuhan na galing sa Panginoon. Kaya siya salamat sa Panginoon. Ibinibigay naman sa kanila at lumaki, kumbaga, mababait naman sila. Walang pasaway. Natural lang minsan meron mo sa gadget talagang hindi maaalis kasi iba realidad na ng mga bata ngayon. Pero meron mo silang control. Kumbaga nagagabayan sila na sabi ko, Lord, ikaw na po yung bahala. Kasi kahit paulit-ulit ko silang sabihan, kung hindi naman sila susunod, sasamahan lang yung loob mo. Pero kung si Lord ang humingi po sa kanila, papasok sa isipan nila na may tamang oras para dyan, may tamang oras para mas malawak ang isipan nila para sa Panginoon. At ito yung isang aking apo na yung Sister Raylene, yung nagpapalista. Salamat ako sa kanila kasi yun nga, college na siya, nakuha naman niya yung pangarap niya na grades doon. Kaya ang papulit pasalamat ay para sa Panginoon talaga. At lagi kong pinapaunawa sa kanila na mga anak, wala naman tayong kahit ano, kundi ang lahat ng edad meron tayo ngayon ay sa Panginoon galing. Kaya yung oras at panahon na ibibigay natin sa kanila, sa Panginoon, iyon ay pagbabalik lang ng halos kaunti-kaunti lang. Kaya huwag kayong mahihinayang na umatin sa mga ganito. Kailangan ito, gabay ito sa inyong paglaki, lalo na sa inyong sa mga magulang. Napakasarap ang pakiramdam na ang mga anak ay marunong sumunod sa magulang at sa mga lola. Amen po ba? At iyon ay hindi nyo magagawa kung walang gabay ang ating Panginoon, si Yahweh Shaddai. Maraming salamat po. Wala na po ba? Sige, tapos tayo. Natuwa lang ako sa mga bata. May inihanda po akong
shoulder, knees, and toes. Nakakala po ba sa inyo ito? Tinatawag ko po si Brother Steven and Sister Lengle para i-explain ng mechanics. Mali po ganito po gagawin natin. Mali po, paunahan lang po sa cup na makakuha pagkati po cup. Tapos yun po yung mananalo. Mali. Head, shoulder, knees, and toes, 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 cup. Ganun po ang mechanics. Puntahan po sa harap ng apat pa po. Ayun yun. Oy. Dalawa pa meron. Isa pa po. Start na po tayo. Practice lang po. Head, shoulder, knees, toes, knees, toes, knees, toes, toes, cup. Practice na po yun.
shoulder, head, knees, toes, knees, cup. Erop na po. Head, shoulder, knees, toes, head, shoulder, head, knees, toes, knees, cup. Head, shoulder, knees, toes, head, shoulder, knees, toes, head, shoulder, toes, head, knees. Head, shoulder, knees, toes, head, toes, knees, toes, head, shoulder, knees, toes, cup. Amen. Sa may edad naman. Tayo na po itadako sa banal na salita ng ating Panginoon. Tinatawag ko po si Brother Pio para tinatawag ko po si Brother Paul Roque para magbahagi ng buong bayan. Tayo po yung magsitayo. Kita sa
Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang makita ang kabutihan at halaga sa aming buhay. Panginoon, pagpalain din po ninyo ang aming tagapagsalita ni Sir Brother Paul Roque at ang lahat po ng mga tagapamagitan at lahat po ng mga workers, ang mga magulang na kabataan na narito, Lord, pagpalain mo sila, Lord. Panginoon, nihiling din po namin ang iyong gabay sa lahat ng aming gagawin. Sa lahat ng aming mga desisyon, naway maging maganda po ang aming mga desisyon sa buhay. Gabayan niyo po kami, Lord. Ang lahat ng ito pinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kapatid, na po tayo sa ating mga katabi. Sabihin muli, kapatid. Kapatid. Alam mo ba? Alam mo ba? Sa pagdako mo pa lang sa lugar na ito, ikaw ay pinagpala na ng ating Panginoon. Ang sulat ni San
Pablo sa mga taga-Colossians, Kabanata 6, talata 9 hanggang 10. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aali kung hindi tayo magsasawa. Samantalayin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa atin. Lalo na sa ating mga pananampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Yan. So, isang pinagpalang hapon, mga kapatid sa Panginoon. Sa mga kabataan, sa pinagpalang hapon. Ayan, ngitian niyo mali katabi niyo para na magkakilala kayo, para kasakay kayo sa sasakyan. Di ba? Sarap yung nagbabatian kayo pagka kayo ay nakikita-kita. So, salamat sa Panginoon muli sa pagkakataong ito na tayo pinagkatipon upang patuloy natin hubugin at turuan mga kabataan tungkol sa salita ng Diyos at tungkol sa aral ng Diyos. Handa na ba kayo makinig? Sige tayo magsiupo sa presensya ng ating Panginoon. So sa hapon ito, ang paksa na nais ko pong ibahagi sa inyo ay pamamatag ko pong how to be good. Sabi ito, how to be good person and why it matters. So sabi ito mga kapatid, paano tayo magiging mabuting tao at bakit kailangan natin ito? Taas ang kamay na alam mo ibig sabihin ng mabuting tao. Ha? Taas ang kamay na may alam tungkol sa mabuting tao. Tanungin natin si Esther. Ikaw, ano masasabi mo? Ano ba yung larawan ng mabuting tao? Ano ba yung sa iyo yung larawan ng isang mabuting tao? Paano siya describe? Siya ba ay pag-ibig? Siya ba ay sunurin? Sa tingin mo ang mabuting tao? Para sa akin po, ang mabuting tao po is yung pagiging matulungin po sa kapwa, pagiging mabait po, at pagiging mapagbigay po. Alam natin para makilala niyo na. Brother, ikaw, ano yung masasabi mo tungkol sa mabuting tao? Ano yung larawan niya? Ang mabuting tao ay ganun din po, matulungin din po at mabait po sa kapwa at masalamin po sa magulang. Brother, ayaw mo maging mabuting tao? O, sa'yo siya mo ang mabuting tao. Katulad din po yung sinabi ni Chaloy, kailangan din po sumunod sa magulang. Kailangan huwag lang palaging pasaway. Palaging all goods para sa ating lahat. Yan, palakpakan natin. Yan, siguro. Ay, niyaya tayo. Ikaw, ano sa'yo ang mabuting tao? Naiya pa ako. Ito na tanongin natin. Ano sa ito eh? Ano sa'yo ang mabuting tao? Para sa akin po, yung mabuting tao po, nagiging masunurin po sa inutos po ng nanay at tatay po. Pwede din po tumulong po sa mga nangangailangan po. Pwede din po tayo makapagbigay sa mga tao, lalo-lalo na po sa mga kapatid po natin na nasa Elsaday po ngayon po. Israel ang mabuting tao. Ano kung meron ka nakikita ang tao na tingin mo mabuti siya? Ano bakit mo nasabi mabuti? Ang sa akin mabuting tao is hindi lang po yung lagi nakadepende sa mga pwede din po siya yung nakadepende sa mabuting tao sa Panginoon. Always po nakikinig. Hindi naman po lahat ng tao is tama. Pwede po talaga na sunod sa Panginoon. So, maraming sinabi sila tungkol sa kahulugan ng pagiging mabuting tao. Kasi sinasabi nga, what makes a person a good person? Ano nga ba yung mga bagay na ginagawa ng tao para siya'y maging mabuting tao? Di ba sabi niyo kanina, ang sabi niya ay masunurin,
Di ba? Mabait. Di ba? Sumusunod sa magulang, tumutulong sa kapwa, lalo na doon sa mga kapatid natin sa El Shaddai. Di ba? So sinasabi din niya na hindi naman talagang hindi naman perfect ang lahat ng tao, pero mayroong buti doon sa puso ng tao. Kaya kung magtatanong tayo mga kapatid, siguro sabihin natin, kung magtatanong tayo sa mga 20 tao, iba't iba ang pakahulugan nila sa isang mabuting tao. Kaya makikita natin mga kapatid, sinasabi nga, perceived to be a good character traits come very depending on several factors. Kasi yung pagiging mabuting tao, meron niyang pinanggagalingan eh. Meron niyang natuturo sa atin kung paano maging mabuting tao. Pero minsan mapunta ka dun sa mga lugar ba na talaga parang remote, o kaya yung mga lugar na iskwatan na kulang yung kanilang mga aral, eh hindi nila alam kung ano yung pagiging mabuting tao kasi nga iba yung kinalakihan, iba yung kanilang daada. Di po ba? Kaya makikita natin mga kapatid, sa pagiging religyoso, sa pagsisimba, sa pagdarasal, pwedeng hububog ito sa tao upang maging mabuti siya. Kasi ang pinapakinggan dito ay mabuting balita. Ang tinuturo dito ay mabuting balita na walang iba kundi si Kristo. Kaya kung tayo lagi nakikinig ng salita ng Diyos, nagdarasal, sumasabat, magpupuri sa Kanya, eh lalaki tayo tatanda ng mabuting tao. So saan pa nanggagaling yun mga kapatid? Siyempre sa kultura. Ang bawat tao ay may iba't ibang kultura. Kami katulad namin mga missionary kami, iba-ibang lugar yung aming pinupuntahan. May iba-iba silang kultura. Hindi mo pwedeng yung kultura mo dito sa Bulacan, dalhin mo dun sa ibang lugar. May iba-iba silang kultura na kung saan kailangan kang umayon dun kapag nandun ka. Sapagat kung hindi man katulad ang ginagawa natin dito sa Bulacan, yung kanilang ginagawa, ang tingin naman lang sa ginagawa, maganda rin, mabuti rin. Kaya makikita nyo sa kultura ng tao, na-adapt natin kung paano maging mabuting tao. Di ba? Sumama ka sa kultura ng mga di ba? Yung mga mamamatay tao. Di ba? Pag sila lagi ang kausap mo, sila lagi ang nakikita mo, yung mga ginagawa nila nakikita mo, ako magsasabi sa'yo, magiging ganun ka rin pagdating ng araw. Di ba? So saan pa nakukuha? Siyempre, sa family. Nasa ka rin dito na marami kang natutunang napakaganda sa pamilya mo, kaya lumalaki kang mabuting tao. Magtatanong ulit ako, si Jeremiah, yung coordinator natin. Jeremiah, anong nakita mo sa pamilya mo na naghubog sa'yo para sikapin mo maging mabuting tao? Lagi makisama sa kapwa. Makisama sa kapwa. So, yun yung nakita niya, yung pagiging mapagkapwa tao. O si Brother Reggie, assistant coordinator, ano yung humubog sa'yo sa pamilya kung bakit naging ganyan ka? Yung nakikita ko po ng pagkita nila sa pang-araw-araw na trabaho ko nila, parang pinagsisika ko kung mas maging mabuti pa para masublan yung ginagawa nila para sa Ayun, very good, ano? So, kaya siya naging ganyan, sabihin natin, babae, napapakabuti, ang nakikita niya sa kultura is simple lang yung buhay nila at gusto nila dumating yung panahon na masikap din niya bilang mabuting bata na masuklian yung pagsisikap at paghihirap at sakripisyo ng kanyang mga magulang. Napakabuting bata. Di ba ba? Kaya sa katabi mo, congratulations. Ang bait-bait mo. Pero hindi ka pa kukunin nila. Pero makikita natin mga kapatid, saan pa? Sabi nga, human beings are complex. Tandaan po natin, hindi natin pwedeng sabihin na dapat maging kamukha kita. Dapat pareho tayo. Dapat pareho tayo ng pananaw, pareho tayo ng ugali. Bakit? Mga kapatid, tayo may pagkakaiba-iba. Di ba? Minsan makikita mo yung tao, ito suplada, ito naman babae. Di ba? Pero magkasundo sila. Bakit hindi lang naman yung kasupladahan na nakikita niya, meron ding bait siyang nakikita. Kaya mga sabi niya, di ba kasi meron matatanda, huwag mong hanapin ang sarili mo sa iba. Iba ka, unique ka. Di ba? Huwag mong hanapin sa iba na, ba't sila matangos yung ilong nila, ako pa mo. Di ba? Kahit pango ka at matangos ang ilong nila, meron kang ganda na angkin na wala yung iba. Tingnan mo katabi mo.
O, di ba? May gandang angin. Kahit hindi kayo magkamukha, may ganda kang nakikita sa kanya. Kaya nakikita natin mga kapatid, sabi nga human beings are complex and that sorting all people in the strict binary of good or bad. Tandaan po natin, mix yung pagkatao natin. Di ba? Kung bakit yung bad at good ay nandoon, depende na yan sa naitanim at depende yan kung paano na nauhubog ang pagkatao natin. Kasi sabi nga sa Bible, simula pa lang nang kayo ay bata, nandun na yung pagiging masama ng inyong puso. Pero bakit yung sama ng puso na isang bata habang lumalaki ay napapalitan ng pagiging mabuti dahil sila'y unti-unting hinuhubog at nakakakita ng mabuting halimbawa upang lumaking mabuti. Nasa kamay na gusto lumaking mabuting tao. Nako, maraming pagpapalain si Lord. Di ba? Bakit mga kapatid? Ito yung sinasabi sa ating binasa kanina. Ulitin ko yung binasa kanina, mga kapatid. Ano sabi nito? Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya sa katabi mo, manatili ka lang dyan. Sa pagiging mabait mo, sa pagiging mabuti mo. Bakit? Aanihin mo yan pagdating ng panahon. Amen? Kaya kita niyo yung taong palaway, balang araw mag-aani. Bakit? Dadami ang kababag niya. Dadami ang taong galit sa kanya. Di ba? Yung taong supladita o suplado, kapag yun ay dumating ang panahon, aani sa bakit? Isa-isa bawat tao ay iiwasan siya at hindi siya kakaibiganin. Kaya kita natin, bawat bagay na tinatanim natin ay umaani tayo. Gusto niyo ba mga bata, magtagumpay kayo pagdating ng araw? Maging successful, makatapos sa pag-aaral, magpakabait kayo. At sa yun, yung pagiging mabait ninyo, yan ang magdadala sa inyo sa isang matibay at napakagandang kinabukasan. O, nasa kamay dito ng pasaway. Meron mong pasaway dito, di ba? Yung lagi napapagalitan, lagi na lang napapangaralan, di ba? Kaya pagka nangangaral yung mga magulang ninyo, pakinggan nyo. Huwag yung pagka nangangaral yung mga magulang, sasabihin na, araw-araw na lang, ginawa ng Diyos. Puro bibig nyo na lang ang laman ng ating bahay. Di ba? Pero doon ay may itinuturo ang mga magulang, ang mga lola ninyo, dahil gusto nila lumaki kayo mabuti. Diba? Kaya anong sinasabi mga kapatid? Ang sabi dito, what is goodness? The word good, it means virtue. Amen? Yung salitang mabuti mga kapatid ay isang katangian iyan na nasa kaibuturan ng puso ng tao. Alam niyo yung taong mabuti talaga, kahit anong pagawin mo dyan, lalabas at lalabas pa rin yung kabutihan sa puso niya dahil tunay na mabuti ang puso niya. Amen? Kaya kita natin mga kapatid, anong sabi dito? The word good, it means virtuous, right, and commendable. Ano pag sinabi po mga kapatid commendable, bawat taong makakita sa iyo, ay pinupuri ka. At sinasabi sa iyo, alam mo, anak, napakabuti mo. Siguro napakaswerte ng mga magulang mo kasi napakabuti mo. Sino nagsasabi niyan? Yung mga taong nakakita sa iyo at nakakilala sa iyo. Amen? Kaya minsan pagka pinakilala ka sa ibang tao, halimbawa, eto si Juana, naku, napakabait niyan. Di ba? Binibigyan agad ng kasunod na ikaw ay kapuri-puri. Commendable. Amen? Ano pa? Yung sabing benevolent. Pag sinabing benevolent, talagang sa Tagalog ng benevolent is mabait. O sabihin sa katabi mo, benevolent ka. O ano sa Tagalog ng benevolent? Mabait. Amen? Kasi may tinanong akong bata niya na natuturo ako ng religion pa. Mga kapatid, ano? Sabi ko, meron bang mabait sa inyo? Bahay? Sabi ng bata ng estudyante, meron po. Ang nanay mo? Hindi po. Ang tatay mo? Hindi po. Kapatid mo?
Mabait? Hindi po. Eh, sino mabait sa inyo? Yung daga po. Sinatawag mo ng nanay ko mabait. Ang tawag sa daga mabait pero hindi sa tao. Diba? Kaya nakikita natin mga kapatid, yung pagiging mabait ay isang puhunan yan na pwede mong i-invest. Kapag ikaw ay taong mabait, ang dami rin nagmamahal sa'yo. Ang daming magtatanggol sa'yo, maraming magmamalasakit sa'yo. Pero kung ikaw hindi maganda ugali, maraming tao matutuwa kapag may nangyayari ng hindi maganda sa'yo. Kaya na sinasabi nito mga kapatid, goodness is the only investment that never fails. Tandaan po natin mga kapatid, ang pagiging mabuti ay isang napakalaking puhunan na kailanman ay hindi babagsak. Hindi ka babagsak. Ano napakalaking puhunan? Kasi pag mabait kang tao, ang daming nagtitiwala sa'yo. Di ba? Pag mabuti kang tao, ang dami gusto maging kaibigan ka. Nasa kamay dito ng maraming kaibigan. Ang sinasabi bang mga pwede naman, ipakilala mo ko sa kaibigan mo para maging kaibigan mo naman din siya. Nasa kamay ng maraming kaibigan. Kaya ano sinasabi sa'yo ng kaibigan mo? Tawagin natin si ating coordinator. Ano sinasabi sa'yo ng mga kaibigan mo tungkol sa'yo? Buting kapwa. Ang bilis ng sagot, di ba? Tama naman, maging siya isang mabuti o marunong makipagkapwa-tao. Amen ba? Kaya kung titignan natin mga kapatid, ito ay isang napakalaking puhunan at kapag ikaw ay taong mabait, mas marami kang blessing na dumarating. Kaya sa katabi mo, kaya huwag kang masaway, huwag matigas ang ulo, para pagpalain ka ng Diyos. Dahil yung taong mabait, ang daming blessing, kahit kung hindi pa niya hinihingi, ay ibinibigay ng Diyos. Amen? Kaya lang sinasabi nito mga kapatid, a good person often has certain habits or characteristics that reflect their effort to be considerate individual who avail harming others. Amen? Ito yung tao mga kapatid na mabuti na kahit kailan ayaw niyang may masasaktan siyang tao. Mataas ang kamay na gano'n na ugali mo. Yung magsasalita ka, teka, muna isipin ko muna, baka makakasakit ako. Diba? Baka yung ikikilos ko, makakasakit din sa kanya. Diba? Baka yung mga bagay na nakikita niyo sa akin, nakakasakit. Yung taong mabait, ayaw na ayaw. Yung taong mabuti, ayaw na ayaw niya may nasasaktan siyang tao. Ang taas ang kamay dito na ayaw mo nasasaktan ng loob ng nanay mo, tatay mo sa ginagawa mo. Siya, bakit? Anong ginagawa mo para hindi sila masaktan? Tinutulungan sa gawaing bahay. Diba? Ikaw paano mo nagagawa na ang nanay mo hindi umiinit ang ulo sa'yo? Ayun. Sumunod sa magulang at huwag maging makulit. Diba? Kaya kita natin, kapag yung isang bata o yung isang anak ay mabait, kahit hindi niya pinapabili sa nanay at tatay niya, ibinibili siya. At pagka humingi siya ng baon, may additional pa. Diba? Pero kung yung bata, makulit, pasaway, matigas ang ulo, ano lang ipababaon ng magulang? Sermon. Sermon. Amen? Sa halip na pabaon ng sandwich, ano baon? Sermon. Amen ba? Kaya ano sinasabi dito mga kapatid, makikilala natin ang isang mabuting tao sa ganitong mga karakteristik. Ang mabuting tao may ganitong ugali, empathy. Ano ibig sabihin ng empathy mga kapatid? Yung marunong siyang makipagkapwa-tao. May pakialam siya sa iba. Iba naman yung nakikialam sa may pakialam. Mataas ang kamay dito ng marunong makialam. Sa iba. Diba? Amen?
Yung pinakikialaman yung mga buhay na may buhay. Hindi naman siya kasali sa away, nakikisangkot. Pero iba naman yung ano sabi ko kanina mga kapatid, iba naman yung nakikipag-kapwa-tao. Diba? Iba yun. Bakit? Anong ibig sabihin ng empathy? The empathy definition is psychology in the ability to or emotionally understand other person feeling by imagining yourself in their position. Alam niyo yung empathy? Ito yung pag nakakita ka ng isang tao na ilalagay mo yung sarili mo sa dinadanas niya, nauunawaan mo siya. Naranasan niyo na ba yun? Nakakita ka ng isang tao na mumulot ng pagkain sa basurahan, damang-damang mo yung nararamdaman niya, kaya tinutulungan mo siya. Diba? May kasabihan niya, mas mabuti pa nga doon tumulong yung mahirap. Bakit? Kasi alam niya kung paano maging mahirap. Kaya yung nung yumaman siya, alam niya ang buhay ng pag-iisang mahirap. May ugali ba kayo ganyan? Ha? Yung tao na lulungkot pero ikinalulungkot mo rin. Yung tao na matayan, pero nandun ka rin para makipagluksa sa kanila, nararamdaman mo yung nararamdaman nila. Amen? Kasi yung mga tao, manhid. Ay mga tao, ano sasabihin siya pag umiiyak ka? Ano naman? Ka-artista ka na naman. Diba? Salit na tulungan ka, salit na damayan ka, minsan ay sinisisi ka pa. Ang empathy ay paglalagay ng iyong sarili sa kalalagayan kung ano ang dinadaanan ng ibang tao. Kaya hindi ka marunong hindi mo matitiis ang isang tao kapag siya'y nangangailangan. Expressing how others feel and treat them accordingly. Yung nandun ka agad para siya ang damayan. Nasa kamay ng marunong dumamay. Diba, isang tao masakit ang ulo, ano sabihin niya? Pakihilot mo naman. Amen? Kung sasabihin mo sakit ang ulo, tapos sabihin nung tinatawag pahilutin ka, tug mo doon. Tug mo doon. Para mawala ang sakit ang tug mo doon. Amen? Ano yun? Yung tug mo doon. Pero salit na, masakit pa ulo. Ano ka? Hihilutin ko. Bakit? Dahil danas mo rin yung ganong sitwasyon at nararamdaman mo kung ano yung sakit na kanyang pinagdaraanan. Iyon yung empathy. Amen? Kaya kita natin, pagka ganito yung ugali ng tao, hindi siya makasarili. Hindi siya selfish. Amen? Bakit? Kahit na ano ang meron siya at may nangangailangan, dadamayan at dadamayan niya. Diba? Paano ka dumamay sa iba? Paano ka dumamay sa iba? Anong sitwasyon yung makita mo naranasan mo na dinamayan mo siya? About naman po sa family problems po. Kumbaga, pag naranasan mo po yung nararanasan niya, nagbibigay lang po ng konting advice para mapabuti po yung nararamdaman. Kasi alam niyo yung empathy, yung ugaling gano'n, nakaka-relate ka sa pinagdadaanan ng iba. Tapos kami naranasan ng mawala ng bigas. Ha? Tapos may pupunta sa iyo na nangihiram ng bigas. At sabihin mo, di ba? Kami lang ng bigas manghihiram ba? Yung alam mo yung nararanasan niya, alam mo yung walang-wala siya, at ikaw naman ay may kakayanang tumulong, hindi mo siya pagkakalitan. Nasa kami na may ugaling ganyan. Wala kumakagat ng tinapay, sabi ng isa, pengi naman. Di ba? Bago ibigay, ilang kagat muna. Okay lang sana kung yung kumakagat, may saksakan na ng taba. Amen? Pero yung tinapay, hindi niya maibigay doon sa payat na payat. Amen ba? Kaya nakikita natin mga kapatid, ang pangalawa na ugali na napakaganda sa isang mabuting tao, mayroon siyang ano siya mga kapatid? Tapat siya, honest siya. Nasa kamay dito ng may katapatan, tapat. Ha?
Nasa kamay ng tapat. O, tanongin natin kung ano ibig sabihin ng tapat. Honest. Yan. Ano sa tingin mo yung tapat? Ha? Ano sa'yo ibig sabihin ng tapat? Yung taong tapat, yung sabihin sa'yo, ito nagtitiwala ako sa tao na ito kasi pagkakatiwalaan mo talaga yan. Kahit iwanan mo yan ng anumang bagay, pag binalikan mo, nandun pa rin at ibibigay sa'yo. Tapat. Yung totoo po sa kapwa. Yun, nakuha mo yung pagiging tapat, amen ba? Yung wala kang nililihim, di ba? Yung walang bagay na para bang sinasabi, para yung tao niloloko mo lang. Di ba? Yung ba sinasabihin mo yung taong, ang ganda-ganda mo. Natingnan mo yung taong sinasabihin mo, parang tapatin yung tao. Alam niyo yung taong tapat, alam niyo dito sa El Shaddai, ang gusto ni Brother Mike dito, yung tapat ka pagdating sa pera. Totoo po rin, kasi yung pera, ang lakas na makahatak sa tao patukso. Ano ba? Bakit? Kapag ang isang tao ay tapat, mga kapatid, ako magsasabi sa inyo, napakasarap mong pagkatiwalaan yan. Pero pag ang tao nasubukan mo na, di ba, sa isang bagay lang, di ba? Iniwan mo lang yung sapatos mo, pagkatapos nung babalikan mo, wala na. Ang sasabihin nila, hindi namin alam mula sa inyo. Di ba? Kaya sa katabi mo, pag lumaki kang tapat na tao, marami ang magtitiwala sa iyo. Hindi na, huwag niyo na kunin yan. Kung masasabi sa inyo, huwag niyo na kunin tindera yan. Bakit? Ang dami na ibinenta pero napagbilang. Di ba? So, liliit ang mundo mo at kakaunti na lang tao ang magtitiwala sa iyo. Di ba? Kaya kayo, pagka kayo nagkaroon na ng boyfriend, girlfriend, maging totoo kayo. Di ba? Ano ba? Hindi yung may girlfriend ka pala, may girlfriend ka pa sa kabila. May boyfriend ka rito, may boyfriend ka rin sa kabila. Hindi ka na. Di ba? Ano ba? Kaya lang sinasabi dito mga kapatid, an individual who wants to be a good person might also strive to be honest with themselves and others. Taas ang kamay ng tapat sa sarili niya. Alam niyo, minsan daw yung taong saksakan ng yabang at puro na lang siya magaling, hindi siya tapat sa sarili niya na may kahinaan din siya. Na mayroon din siyang hindi nalalaman. Di ba? Kayo ba tapat sa sarili niya? Nasa kami na tapat sa sarili? Hindi ba kayo tapat sa sarili niya? Amen? Dapat ka, sinasabi sa sarili ba, pagdating dito, madali ako magalit dito. Pagdating dito, madali ako dyan magtakbo. Di ba? Ay, ayaw ko yung bagay na yan na gagawin niyo sa akin. Marunong siyang magsabi ng totoo. Nagsasabi ba kayo ng totoo? Ha? Bakit ako? Lalo na yung mga estudyante. Lalo kayo sa estudyante. Sabi sa nanay niya, ay, may bayaran sa school. 5,000. Yung nanay naman yung gumawa ng parang kung saan mangungutang. Yung pala ibibili lang ng cellphone. Eh nalaman ng nanay niya na wala na ng tiwala sa bawat sasabihin niya ang magulang. Sabi mo sa katabi mo, maging tapat ka sa nanay mo, sa tatay mo, huwag kang magsisinungaling. Di ba? Di ba mga bata? Kaya nasasabi, dishonesty can damage trust between two people and potentially lead to distance or conflict within relationship. Alam niyo yung hindi ka tapat sa kapwa mo? Kahit close friend mo, darating ang araw, magkakahiwalay kayo dahil meron kang binigay sa kanya. Hindi ka naging tapat sa kanya. Taas ang kamay ng may kaibigan, close friend, tapat ka ba sa kanya? Ha? Hindi ba yung pagka nakatalito na, wala namang ganda-ganda. Wala namang kaganda-ganda. Ito naman kala mo napakatalino, pero bobo rin naman pala. Kasi yung nagsisimula iyon upang maghiwalay kayo at mawala at maputol ang magandang samahan. Amen. Eh, ganun din naman sa magulang eh.
pag hindi ka naging tapat sa magulang mo, mawawala yung trust nila sa'yo. Hindi ka na nila papayagan. Kapag nagpaalam ka, hindi ka na nila papayagan. Bakit? Minsan mo nang ginawa yan, pinagkatiwalaan ka na. Pero sinira mo ang aming pagtitiwala. Kaya makita niyo yung closeness niyo, nagkaroon na ng pader. Di ba? Hindi na kamukha ng dati ang inyong samahan. Bakit? Kasi naglihim ka. Hindi ka nagsabi ng totoo. Di ba? Ano ba mga kapatid? Ano sinasabi dito? Fairness. Ito yung isang napakagandang ugali ng isang tao, yung fairness niya, yung fair siya. Amen? Hindi siya marunong, mga kapatid, pumanig sa isa lang. Hindi siya bias. Di ba? Bago magsumbong sa kanya yung isa, aalamin din niya sa isa kung totoo ba yung sumbong o sinabi. Taas sa ganyan ang ugaliin mo. Ha? Parehas ka lang sa tao. Wala kang tinititigan at wala kang kinikilingan. Di ba? So isang magandang ugali po yun ng isang tao, yung hindi siya kumikiling sa isang bagay lang. Fair siya. Amen? Kaya lang sinasabi dito sa ating pinag-aaralan, ito yung pagiging patas ng tao. Kasi may mga tao yung ugali ng tao, ito na nagsabi sa akin, ano paniniwalaan? Kaya nasasabi ng iba, pakinggan mo naman yung paniwanag ko. Huwag lang yung paniwanag niya ang pakinggan mo, maging patas ka naman sa amin. Maging patas naman yung laban. Di ba? Kaya isa sa napakagandang ugali ng tao, mabuting tao, yung marunong siya mamuhay ng patas. Hindi siya nandaraya ng kanyang kapwa. Amen? Kaya na sinasabi, someone who practices the principle of fairness might aim to be aware of their biases and avoid letting those negatively affect others. Bakit? Malaki ang epekto nito sa buhay ng iba. Di ba minsan sa ating bansa, sasabihin sa ating batas, hindi pero yung batas natin eh. Yung batas natin parang kumikinig lang sa may pera, pero pagdating sa mahirap ka kahit wala kang kasalanan, ay mabibilanggo ka dahil wala kang pera. Nakuha niyo yung point doon? Kaya sa katabi mo, habang lumalaki ka, maging patas ka sa kapwa. Huwag kang mandaraya sa kapwa mo, maging patas ka. Di ba? Minsan, di mga tao, para lang siya ma-promote, sisiraan yung kapwa niya. Sisiraan niya. Di ba? Di naman magaling yan eh. Siraan niya bakit? Kasi gusto din siya yung makilala at mataas. Hindi siya patas lumaban. Hindi siya patas makapatid sa kanyang kapwa. Amen? O taas ang kamay na may ugali kang patas sa kapwa. Ha? Pareho kayong gumawa, pero malaki yung binigay sa'yo, pero pareho kayo nahirapan, pero itinago mo. At ang ibinigay mo lang sa kanya ay hindi karapat-dapat. Di ba? Pinag-interesan mo na dapat pareho kayo naghirap, dapat parehas kayo ng hati. Pero anong ginawa mo, mas malaki yung para sa'yo. Di ba? Kaya katabi mo, pag may ugali kang para sa kapwa, ang dami magmamahal sa'yo. Di ba? Hindi mo sasabihin, ito lang naman binigay sa akin eh. Pero meron pa. Amen? Pareho sila nagbatak ng katawan nila buong maghapon, pero sasabihin, ito lang yung bigay. Pero binagibulsa na pala siya. Di ba? Amen? Hindi patas. Kaya sabi ko sa katabi mo, lumaki ka maging ugaling para sa kapwa. Huwag kang manlalamang sa iyong kapwa. Amen? Kaya ano sinasabi, manifest as a belief of justice or equality. Amen? Marunong siyang kumilala ng katarungan. At gusto niya, pantay ang pagtingin sa kapwa. Diba? Diba sabi nga ng Panginoon, pag may bisita kayo, kung yung po may singsing na dito yung bisita ninyo, nakaupo na itong mahirap, paalisin nyo pa.
dahil meron dumating na may singsing na ginto. Di ba? Huwag kayong magtatangi ng tao. Maging fair tayo. Di ba? Maging fair tayo. Yung kasi pagka malapit sa'yo, para bang, di ba, mas malakas yung malapit, yung hindi malapit. Di ba? Nangyayari yan. Reality yan. Di ba? Reality yan. Tignan mo, pagka kamag-anak, pumasok sa trabaho na doon yung kamag-anak, mataas ang posisyon. Ayun kamag-anak muna. Di ba? Kahit qualified ka, ay hindi ka matatanggap. Ano yung pang-apat? Responsibility. Taas ang kamay dito ng responsible. Tanungin natin sila. Kaya kinakabahan na naman kayo, tatanungin kayo. Ano ba? Ano ba yung responsibility sa Tagalog? Yung responsibilidad mo sa sarili mo. Yan, okay. So, yung responsibility, ito yung tungkulin natin. Taas ang kamay na ikaw ay anak. Taas ang kamay na ikaw ay anak. Ano tungkulin mo bilang anak sa iyong magulang? Ha? Tanongin ulit natin itong cute na sister natin na ito. Ano sa tingin mo yung responsibility mo bilang anak? Maging masanuri po sa mga magulang. Ayun. Ano pa? Ito umiinom, hindi pa sumasagot. Ano ba? Ikaw, ano tingin mo sa ibig sabihin ng responsibility o tungkulin? Ano tungkulin mo bilang isang anak? Ano po? Tulungan ko din po yung kapatid ko po. Tapos po sumunod po sa mga magulang po. Ayun. Yan. Ano tungkulin mo bilang anak? Maging mabait na bata po sa mga magulang. Ayun. Di ba? Kasi yung mga tao, lumalaki lang, hindi niya alam ang kanyang responsibilidad. Di ba? Lalo na ngayon sa mga panahon ninyo ngayon. Di ba? Puro cellphone na lang ang hawak. Di ba? May kita mo yung mga magulang, hindi na makapagsuklay, hindi na makapaligo, di ba? Hindi na makapagpalit ng damit, sa dami ng trabaho, asan yung anak? Yung responsibilidad ng anak bilang tulungan ng magulang ay hindi nagagawa. Sabi sa katabi mo, anak ka, hindi ka senyorita, hindi ka senyorito, anak ka. Diba? Na dapat ay tinutulungan mo bilang anak ang magulang mo para magaanan naman sila. Ako naalala ko nung maliit pa ako, tinuruan na ako ng nanay ko maglaba, paano maglalaba, o anak, unahin mo yung kuhelyo, sumunod yung kilikili, sumunod yung dami. Tinuruan din ako na magplancha. Kaya pag nagplancha ako ng pantalon, hindi marami ditong buhi. Yan, di ba? Tinuruan ako magtiklop ng kumot, dulot-dulot. Di ba? Tinuruan ako magtiklop ng mga t-shirt, ng polo. So, nung matuto ko, hindi na sila masyadong nahihirapan. Bakit? Natutuwangan ko rin sila at hindi nakakadagdag ng gaan sa kanilang trabaho. O, ano responsibility ng nag-aaral? Ha? Ano responsibilidad na nag-aaral? Si Kuya, tanongin natin. Ano responsibilidad mo bilang estudyante? Kailangan. Ano responsibilidad? Ayun, mag-aaral ng mabuti. Hindi humingi ng baon. Di ba? Tapos hindi mo pumapasok. Kaya makikita natin, lahat tayo ay may responsibilidad. Ano responsibilidad ng tatay? Siya ang breadwinner ng pamilya. Hindi yung tatay ang nakahiga. Yung nanay ang naghahanap buhay. Di ba? Ano ba responsibility ng katulong? Yung katulong nakahiga, yung ako ang nagtatawa. Tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad. Nakuha niyo yung point? Yung responsibilidad natin, hindi natin dapat ipasa sa kanila dahil
ito'y responsibilidad ng bawat isa sa atin. Di ba? Kaya nga sinasabi sa ating pinag-aaralan, kaya kapag ikaw binigyan ka ng responsibilidad, huwag mo ipapasa sa iba. Amen? Lalo na, di ba, kung nag-asawa na kayo, mga malalaki na kayo, di ba, nagkaanak na kayo, ang responsibilidad ng magulang, i-provide yung pangailangan. Tapos dadalhin mo sa nanay mo, tatay mo, ay, wala pong diaper. Wala pong gatas ang apotin nyo. Amen. Kaya alam nyo, no, meron ako nagsabi sa akin alam mo, brother ko lang isang tao, bago siya mag-asawa, dapat matalino yung babae. Pag yung babae ay inaya na ng lalaki na magpakasal, tanungin mo yung lalaki kung may pundar ng kaldero. Kawali. Diba? Meron ka na bang sansi? Kutsara, tinitor. Pero kung ikakatuloy sa yung lalaking magpapakasal sa marami naman ang nanay, hindi na kayo makuhala. Ay, hindi. Dapat tiyayakap natin ang responsibility. Yan ay napakagandang ugali at dapat ay hindi mo pinapasa. Hindi yung pagkainutusan ka ng nanay mo, bumili ka ng suka, ay bagsali ka. Bumili ka ng suka. May responsibilidad mo yan. Huwag mo ipapasa sa iba. Kaya na sinasabi, it usually involves or effort to make decisions that are not harmful to others and to take ownership of them. Amen? Dapat, hindi parang yung isang tao alipin mo na lahat ng dapat na trabaho mo, gampanin mo, gawain mo, sa kanya mo ipapasa. Mataas ang kamay dito na yung trabaho, hindi pinapasa sa kapatid. Sabi natin mo, anak, magwalis ka. Maya-maya, inaabot mo sa kapatid mo yung walis. Maghugas ka ng mga pinggan. Maya-maya, inaabot mo sa kapatid. Ay, hindi. Mali. Mali yun. Sabi mo sa katabi mo, kung ano yung responsibilidad mo, gampanan mo. Kung ikaw ay anak, maging mabuti kang anak. Kung ikaw ay mag-aaral, mag-aral kang mabuti. Kung ikaw ay nagtatrabaho, magtrabaho kang mabuti. Amen ba? Amen. Naintindihan ba? Amen. Kaya bilang panghuli, deciding on a set value that you want to live by and then strive to them as best you can. Alam niyo po, kapag ang isang tao ay nandun yung magagandang ugali, araw-araw yung nagagawa niya talagang napakaganda. Mataas ang kamay na kayo maghapon, ito may maganda ka nagawa. Kung yung pumunta kayo dito, magandang ginawa niya. Yung nag-utos ang nanay mo kayo ng umaga, sinunod ko ng walang dagog, ay magandang ginawa niya. Di ba? Yung bago ka matulog, alam mo may assignment ka, ginawa mo muna. O nag-review ka, ay maganda yan, ginawa mo. Dapat, bilang tao tayo, bilang dumalaki kayo at nagkakaedad kayo, dapat lahat ng ginagawa niyo ay maayos. At kayo rin ang mabe-benefits at makikinabang sa magagandang ugali na may nilod kayo. Hindi naman nanay niyo eh. Alam niyo may bibigyan niyo sa nanay niyo kapag kayo ay mabait na bata? Reward. Reward. Pag nalipat yung nanay mo sa bahay, paano mo pinalaki ang anak mo? Napakabait naman. Napakasipag naman, napakamasuluhin naman. Alam niyo, kahit yung nanay niya, tumatalo ng puso nun. Bakit? Kasi yung sinasabi ng ibang tao ay nagre-reflect sa kanila. Dahil sila ay naging mabuting tagapaghubog at tagapagturo sa inyo. Kaya kami dito, pag umating kayo, tuturuan namin kayo ng maraming bagay na madadala niyo sa paglaki niyo at magiging puhunan at magiging tunay at totoong taong-tao kayo. Tanong mo katabi mo, tao ka ba? Nasa kamay ng tao siya. Ha? Meron kasi mga tao-tauhan. Amen? Minsan may mga tao, plastic. Minsan may mga tao, hindi naman totoo. Diba? Iba yung totoong tao. Kamukha ni Kristo ang totoong tao. Kaugali ni Kristo ang totoong tao.
At ang lahat ng binanggit natin, pinag-aralan natin ay na kay Kristo dahil siya ay hindi lang totoong Diyos, kundi totoong tao. Amen? Kasi ang sabihin ng matatanda, madaling maging tao. Pero mahirap magpakatao. Pero kapag ikaw ay mabuting tao, taong-tao ka. Amen ba? Amen? So, may help give you a direction and purpose in life. They may even correlate within loneliness and better overall health. Becoming a good person doesn't happen overnight, but it is possible. Tandaan niyo, ang pagiging mabuting tao, hindi naman ito parang isang himala na lang na mabuti ka. Ito ay pinoproseso. At ito ay nakabase sa inyo naririnig, sa inyo natututunan, sa nakikita ninyo sa paligid. Pero mas piliin nyo maging mabuti dahil kayo makikinabang nito pagdating ng takdang. May natutunan ba kayo? Magsitayo tayo sa oras na ito. Taas mo yung kamay. Ang sabihin niyo, Lord, gawin niyo po ako mabuting anak. Gawin niyo po ako mabuting ang siyang maitaas sa aming buhay. Dahil alam namin, Lord, kung kami maging mabuting tao, marami din kaming tao maawaan mabuting na ito. Dahil ang buhay namin ay magiging mabuting na ipapa para sa kanila. Pag-uwi ng bahay niyo, pakita niyo sa mga bata ng kapatid kung paano maging mabuti. At lalaki silang mabuti. Sa inyong mga klase, sa inyong mga kaibigan, pakita niyo ang larawan ng isang mabuting tao. At hahangaan na kayo at magiging inspirasyon nila kayo. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo na nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay lihim. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababalik. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinilig sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuloy mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinilig sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuloy mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Dalangin namin pagpakainin mo ang mga kabataan ito at dalangin namin, Panginoon, ang bubino mo sila upang maging mabuting tao, mabuting mamamayan, Panginoon, na daigdig na ito. Dalangin din namin ang mga magulang, ang lahat ng mga umangay sa kanila upang makarating sila dito. Dalangin namin, Panginoon, na sila ang maging mabuting halimbawa.
maging biyaya at pagpapala sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid. At ano man yung kanilang mga natatanging kahilingan para sa kanilang mga pinilitis sa buhay nila sa kinabukasan. Kaisa po kami dumadalangin na pagpalain niyo po sila at sila magtagumpay sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo rin po lahat ng magagawa mo, Panginoon, at kaisa na gawain mo ito. Abang po lingkod, Panginoon, na narito ngayon. Pagpalain niyo po ang youth court team, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga sumusuporta sa mga kabataan ito sa gawain mo ito, Panginoon, ay patuloy pagpalain na dinatid po namin ang patuloy na paglago, Panginoon, ng gawain ng youth court El Shaddai at tinangkin namin na dito makakatagpuin ang maraming kabataan. Kaya simpo na ng barangan, pagkulit po sa salamat sa pangalan ng Ama, Anak sa Espiritu Santo, Amen. Pagpalagan na yaman sa life, pumayo tayo ng Maraming salamat po sa kabataan na dumalo sa ating prayer meeting ngayong hapon ito. Salamat po sa lahat ng magulang na laging nasusuporta sa amin. Naway magpatuloy pa po yung pagsuporta. Sa ating tagapagsalita ni si Brother Paul, maraming salamat po. Sa ating nag-ayos ng sound system na si Brother Pio, maraming salamat po. Sa ating tugtugin na Brother Pio, kay Brother Pio, maraming salamat. Sa ating na sound system na si Brother Nolan, sa ating media. Sa ating media na si John Paul, maraming salamat po. Kung may time po kayo sa celebrate po ng month sa Balagtas po sa San Juan po, may prayer meeting din po kami doon. Naway makadalo po kayo at marami pong may kahit na kabataan na umatin po. Mula
Lord.